Ito yung ligaw na topic natin. Ayan. Tungkol to sa West Philippine Sea ulit. Ano pong balita tungkol sa West Philippine Sea? This is good news, mga kakutsero. No? Tugon ng PBBM admin sa gusot ng WPS. Approve sa karamihan ng Pinoy. Okay, yan ang sinabi ng balita kanina sa survey daw yan galing, mga kakutsero. Basahin natin yung balita. Natuklasan ng bagong survey na mayorya ng adult Filipino na sang-ayon ang mga ito sa approach ng Administrasyong Marcos sa paghawak sa territorial dispute sa China sa West Philippine Sea. Mag-iiyakan na naman ng mga ano dyan. Mukhang mas gusto ng mga Pilipino yung ginagawa ni PBBM ngayon sa West Philippine Sea kumpara nung nakaraan. Sabi, ito ay matapos na makita ang 15%. That's very significant, mga kakutsero. 15% ang itinaas ng umayon sa pagkilos ng gobyerno. Yan po ay galing sa research ng Okta. Mga dilaw to eh. Pero sabi ng Okta Research, araw ng Huwebes na ang kanilang tugon ng masa survey para sa third quarter ng taon ay inagpakita ng 58%. Uy, mataas yan, guys. 58% to. Ang taas niyan, guys. Ng mga respondents ang payag sa programa at polisiya ng gobyerno sa issue ng pinagtatalunang West Philippine Sea. Push na push yung mga pro-China advocates dyan. Push na dapat daw pagbigyan natin ang China. Dapat daw maipag-usap tayo sa China. Dapat daw ganito, dapat daw ganyan. But apparently, majority ng mga Filipinos mas gusto yung diskarte ngayon ni PBBM na ating administrasyon. No. Ito'y tumaas mula sa 43% na naitala sa second quarter survey ng isinagawa noong Hulyo. So, tumaas nga siya ng 15%. No? From 43 to 58. Simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong magtatapos ang Hunyo na nakaraang taon, naghain ng pamahalaan ng mahigit 100 diplomatic protest. Naka-100 na. Naka-100 na. Grabe naman ang natin. DFA, no? Sipag mag-file ng diplomatic protest. Dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan kabilang dito ang paggamit ng military-grade laser laban sa barko ng Pilipinas at maging ang water cannon attacks. Ito medyo talaga to. Itong water cannon, talaga to. Very prevalent. No? Paulit-ulit yan eh. Yung water cannon na yan eh. Actually, di ba nakasira na nga sila ng barko? Sinira yung isang natin. Yung isang Coast Guard ship. Pinasok ng tubig. Ang gagawin kasi doon, ang tatargetin nun yung tao dito. Yung mga tubo-tubo para pasukin ng tubig yung loob ng makina para masira yun. So yun. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, dagyan nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Malala na nga nung katangahan ni Panot Aquino, malala na ng sobra-sobra nun. Kasi dahil sa kabobohan ni Panot Aquino,
Naniwala sila sa sinabi nung kanyang what's his name? DFA secretary. Naniwala sa sinabi ng DFA secretary niya na nagtiwala sa China na ang sabi, kapag daw isa-isa daw aalis, ganyan-ganyan. Ang katangahan naman ng DFA secretary ni Panot, hindi pinapel. Hindi dinaan sa papel. May agreement daw, may secret meeting daw, nagkaroon daw ng meeting sa states ang mga foreign ministry officials ng Pilipinas at ng China. Ang nag-arbiter daw US. Tapos ang nangyari, nagkaroon daw ng agreement na magkakaroon daw ng pirma ng mag-isa-isa daw ang aalis. Ang tanga, hindi pinapirmahan ang China. Di wala kang hawak. Tapos reklamo, ano ngayon ang propaganda sa Pilipinas? Hindi, kasalanan ng Amerikano yan kasi sinabi ng Amerikano na ganito, ganto, ganyan. Hindi kasalanan ng Amerikano yun. Kasalanan nyo nung katangahan ng ating Albert Del Rosario. Thank you very much for reminding me na si Albert Del Rosario. Tapos, nanalo tayo sa PCA. Ang ginawa ni Digong para maligawan kasi ang laki nga naman ang laki ng pinledge ni China. 24 billion US dollars. Napakalaki. 24 billion. Ano nga nangyari sa 24 billion nyo? 5% lang ang nagawa. 5% lang ang nagawa. Sa pledge ng China. Partida, 6 na taong ka nanligaw sa China nun. Anong nakuha nyo sa pledge ng China? 2 tulay. Ano nakuha sa China? 2 tulay, di ba? Tapos, nagkaroon ng policy change. Policy change na umupo si PBBM. Nagkaroon tayo ng policy change. Ano na ang policy change? Hindi na. Uunahin na natin ang bansa. Hindi umuobra yung friends to no one, enemies to none. Friends to everyone, enemies to none. Hindi umuobra. Unahin natin interest ng Pilipinas. Paano natin uunahin ang interest ng Pilipinas? Di protektahan muna natin mga isla natin. I-take advantage natin yung mga resources dyan sa West Philippine Sea. Paano mapapakinabangan? Andyan ang China. Bakit? Yun yung ginawa ng previous admin. Hindi ako high blood, Gachi. Kalma ka lang. Paus lang talaga ako ngayon. Anim na taong kang walang ginawa, tapos expect mo na merong magkaroon ng pagbabago sa status? 6 na taon mong pinagbigyan? Tapos syempre sa isip ng China, hindi, kailangan natin makontrol uli yan kasi kontra sa atin yung yung presidente. Kailangan ngayon mas maging tayo, aggressive. Hindi ko sasabing tama yung ginagawa ni China, pero yung response nila is understandable. Dahil hindi na friendly ang president, anong gagawin ni China? Magiging aggressive na lang ako, bobombahin ko kayo. Bobombahin ko kayo. Water cannon ko kayo. Short of using weapons. Babanggain ko yung mga barko nyo. Maliliit lang kayo eh. Maliit lang babanggain ko na lang kayo. Water cannon ko na lang kayo. Tapos, ano nangyari? We have to maintain our position na pinabayaan ng previous admin. It's a fact. It's a fact. Pinabayaan talaga ni Digong ang West Philippine Sea. Alam natin yan. So, wag niyo akong dadaanin sa politika na nakabase sa pangalan. Wag niyo akong dadaanin sa ganun. Kasi kapag may kapalpakan ng Marcos administration,
Isa pa ako diyan sa unang-unang na ano tayo ito, bumabatikos. Hindi kasi ako katulad ng ibang ano diyan, na ibang vloggers diyan na magdu-Duterte para makakuha ng views. O magma-Marcos para makakuha ng views. Hindi ako gano'n. I actually use my brain to analyze stuff. Sabi ni Frosty, sabi daw niya noon tubig lang na, naalala ko to. Tubig lang naman yan. Naalala ko yan, sinabi niya yan sa inidigong sa SMNI. Tubig lang naman yan, wag na tayo makiagaw dyan. Tubig lang yan. Kung tubig lang yan, edi sana si China ang wag na makiagaw dyan. Tubig lang pala. Tubig lang pala. Pero kasi, ang hindi sinasabi sa inyo ng mga pro-China advocates, sa ilalim ng tubig na yan, sa ilalim ng continental shelf na yan, merong bari-bariles, milyon-milyong bariles ng langis. At si China, gustong i-hoard ang langis dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, wala silang resources. Wow, talaga. Sumikat ako dahil sa mga DDS noon. Hindi ko nga alam na sikat ako eh. Hindi ko nga alam na sikat ako eh. Hindi ako sikat in the first place. At ayokong sumikat. Wala akong pakialam kung sumikat ako o hindi. Wala akong pake. Malay ko ba na habang nagla-livestream ako, merong mga tao na nag-share ng video ko kasi nagugustuhan nila yung content ko. Diyos ko, utang na loob ko pa sa inyo yun? Diyos ko. Kasi ako mga kotsero, I am under the assumption na kapag ang isang tao ay nakafollow sa akin, marunong siyang gumamit ng utak. I'm under that assumption. Kapag follower ka dito sa aking page, pag follower ka sa aking channel, medyo may utak ka, medyo matalino ka. Kasi ang page ko hindi pwede pang mangmang. Promise. Hindi siya pwede dun sa mga nag-iimbento lang ng kwento, na kunyari may video ng pulburon, tapos kunyaring death threat. Hindi pwedeng pang gano'n. Hindi pwedeng pang chismisan yung akin eh. Hindi pwedeng pang chismisan yung sa akin. Bilang ganun. Hindi ako ganun. Hindi, Gachi. Hindi ako anti-DDS, anti-tanga lang. Anti-tanga lang ako. Anyway, going back sa West Philippine Sea. So, I guess mga kotsero, it is safe to assume na itong issue ng West Philippine Sea will be an issue this coming elections. I think it will be like that. Abangan nyo mga kotsero itong 2025. Itong issue ng West Philippine Sea will be one of the issues na kailangang sagutin ng mga kandidato. So, and actually marami nang bumabatikos kay VP Sara dahil dito eh. So now it goes to show how important yung posisyon ng isang kandidato sa West Philippine Sea is. Ako mas kinakabahan ako sa 2028 elections kasi I have a feeling lang naman, na ang China makikialam sa eleksyon ng Pilipinas. Hindi diretso makikialam. But they will intervene. Popondo sila ng kandidatong pabor sa kanila. Ganun. Magbabayad sila ng mga troll farms
para siraan yung kandidatong ayaw sa kanila. Ginawa nila kay ano yun eh. Ginawa nila sa US yun eh. So, I'm pretty sure na ganun din ang gagawin nila dito sa Pilipinas. Ako, isa sa mga bagay na tinitignan ko ngayon sa kandidato is yung position niya sa China. Nabudol ako ni Digong dati eh. Nung sinabi niya na mag-jet ski ako sa Spratly, tatanim ako doon ng Philippine flag. Budol. Sino nahuli doon? Ako nahuli ako doon eh. So, hopefully hindi maging ganun yung sistema sa 2028. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Dad YouTube channel. And i-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye!